na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Disiotso anyos nga lalaki nakaplagang patay sa sapa sa Cagayan de Oro City. Biktima giingong miambak sa sapa uban ng uyab human gisulayan pagtulis. 3 anyos nga batang babae naligsan ug napasok pa sa ilalom sa usa ka sakyanan sa Cotabato City. Nakalingkawas kaha. Daw gidemolish kining balay sa Pulumulok South Cotabato human naigo sa kusog nga hangin. 5 samdan sa insidente. Paglugway sa validity sa prangkisa sa mga tricycle sa Davao City ngadto sa 2 ka tuig giaprubahan sa konseho. Pulis nga nangilkil sa usa ka babae aron makagawas sa prisuhan ng bana, arestado sa entrapment operation sa General Santos City. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Aprobado na sa Davao City Council ang paglugway sa validity sa prangkisa sa mga tricycle sa syudad gikan sa usa ngadto na sa 2 ka tuig. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, sa pag-amyenda sa traffic code sa syudad, mo resulta ka na sa 60% nga tipid alang sa mga drivers o operators sa mga tricycle sa ilang bayronon atol sa pag-renew o prangkisa. Sa sesyon sa Davao City Council ni adtong Martes, gituki sa mga konsehal kauban ang mga representante sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO ug tricycle drivers ug operators ang hangyo nga lugwayan ang validity sa prangkisa sa mga tricycle ug paubsan ang bayronon. Sa kasamtangan man gud ubos sa traffic code, matag tuig nagarenew og prangkisa ang mga tricycle tungod usa lang ka tuig ang validity niini. Sa matag pa renew 1,620 pesos ang ginabayran isip franchise fee. Wala pa ilabot ang bayranon sa mga documentation. Busa hangyo sa mga tricycle driver operator nga amyendahan kini. Ang amo lang na is dili ni madak-an sa among payment, then release na po namo na kung pwede 3 years ka na among yangyo na at least makaluag-luag may isip isa na. So mangutana ko nimo sa nga ang tingog unta sa mga drivers madunggan nga tagaan po priority nga validity nga 3 years unya 20% or 10% discount para sa among bayronon. Ang maong hanyo gitimbang-timbang sa mga konsehal sanglit gipasabot sab nga kinahanglan nga dunay income sab ang syudad. Busa gikan sa kasamtangan nga 1-year validity ug 3-year validity nga hanyo gihimo na lang sa konseho nga 2 ka tuig ang validity sa prangkisa. the motion is seconded. Remarks, question, objection. There being none, motion is approved. I don't think 2 years 50% discount is reasonable enough at least to give you magtagaan mo o kaluwagan ba. Ang ilang bayaran for 1 year, 1,620. Kung 2 years ni mo na, kung walang change, itong valid lang is 3,240. Sa bago nga na-approve, since i-retain itong 500 nga registration fee, 1,000 na franchise fee, so mahimo na lang siya o 1,990. Inay 3,240 ang bayaran sa 2 ka tuig. Mahimo na lang kining 1,990. Nagpailob ang City Council, luyong ang resulta kini sa pag-ubos sa kita sa City Apprehension Management System ug ana sa 2 to 3 million pesos ang tuig. Sara, sumala pa ni Councilor Conde Baluran ang committee chair sa Committee on Transportation nga dunay 15,000 ka mga unregistered nga mga tricycles ang nagadagan sa Davao City. Busa sa pag-amyenda sa traffic code kung asa 2 years na ang validity sa prangkisa, pabor matod pa kini nga makapa-renew silang prangkisa ang mga unregistered nga mga tricycles sanglit mas tipid na sila. Sumala pa sa City TMO nga dunay 70 ka mga newly hired mga traffic enforcers ug porsyento ni ana no ang ilahang i-dedicate nga maoy mahimong manakop og mga unregistered nga mga tricycle. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Atong sayro ng
Dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Patayng lawas sa 18 anyos nga lalaki ang nakaplagan sa suba sa Cagayan de Oro City. Sumala pa nga miambak sa suba kagabi ang biktima uban ang uyab ni ini. Human matud pa adunay misulay pagpanulis sa mga biktima. Ani ang report? Hilabihang paghilak. Ingon ani naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang inahan sa 18 anyos nga lalaking biktima nga nalumos sa sapa sa Barangay Puntod sa Cagayan de Oro City. Sa eksklusibo natong pakiginabi sa inahan, dili pa kini makatuo sa pagkamatay sa anak. Ulahin niyang nakita nga nag-inom ra kini kilid sa dalan duol sa ilang panimalay kagabi. Buntag na diyang iyang nabawan ang nahitabo sa iyang anak. Nakaroon ito yung barkada nga taga-konsolasyon. Nag-anak din ha, ang driver, anak sa driver, yung kauban. Siya, ti, asa ti, wala man muli. Asa din natulog, ti. Ambot lagi ang ipangita anak wala din ha. Siya, ti, ang gisuot niya, anak, luwas siya. Sa jersey nga blue na 12, na ti, mauna gining gipos ibit, ti. Gikumpirma sa Cagayan de Oro City Police nga wala na'y kinabuhi diyang nakaplagan ng biktima pasado las 5 Miyerkules sa buntag. Sa kasamtangan, ginaberipika pa sa kapulisan ng impormasyon nga una matud pa miambak sa suba ang mga biktima. Gitulis matud pa kini sa mga armadong kalalakinan. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa matuod nga nahitabo sa biktima ug uyab ni ini. Kamulang investigasyon ni ini tungod kay daghan man ang hunghiyong apan dili pa kita makakonfirma sa hinungdan kung naabay mahitabo nga foul play o voluntaryo nga nag-ambak ang maong biktima. Able ang Makabalan Police Station sa testimonya sa ex-girlfriend sa lalaking biktima nga gitudlong ulahing kauban ni ini una ang insidente. Personal o testify nga makasaksi o maka-confirm nga aduna gayoy pagpanulis or nakita nga mga tulisan o kung galing naaman. Nanawagan sab ang inahan sa biktima sa ulahing kauban ni ini nga mokooperar sa investigasyon. Ang pangutanon na kinsa ng bayhanan doy ang kauban, tagasulod ako imbestiga. Apilon ko ginapag-imbestiga. Kay dili mo lakaw anak kun dili gumika nila. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Usa ka 3 anyos nga batang babae ang samdan human naligsan ug napasok pa sa ilalom sa usa ka sakyanan sa Cotabato City. Sa video makita kining usa ka pulang pick-up nga milabay sa kadalanan sa Barangay Rosary Heights 3 sa Cotabato City niadtong Domingo sa udto. Apan taud-taud dunay usa ka batang babae ang kalit nga mitabok ug naligsan sa maong pick-up. Napasok pa kini sa ilalom sa sakyanan apan ang maong sakyanan midiretso lang og padagan. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayrang ang biktima na edad og 3 anyos. Nakaangkon matud pa kini og grabeng sabad sa lawas. Apan milagro matud pa nga naluwas kini ug padayong nagpatambal sa ospital. Wala matud pa nabantayan sa ginikanan nga mitabok kini sa kalsada gikan sa ilang balay sa kinid lang sab sa kalsada. Hinuon mi surrender ra ang maong lalaking driver sa sakyanan ug kinaugmaan. Mipasalig matud pa kini sa ginikanan sa mga bata nga abagahon ang pagpatambal niini. Nagpakita po yung suspect sa ating traffic management unit at nagkaroon po ng usapang para ma-resolve. Both family po yung nag-decide. Pag-uusapan na lang yung pangyayari nila. Buot nga dagan sa trapiko sa Kugod Market sa Cagayan de Oro City matag gabi ang kalbaryo sa mga motorista o pedestrian. Ang gitudlong hinungdan ang giingong paglapas sa night market vendors sa polisiya sa LGU. Ani ang report? Sa gunsong operasyon, gilusad sa mga personahe sa Night Market Management Committee sa Cagayan de Oro City LGU sa palibot sa Kugon Market sa syudad. Kinihuman nga nadawat ang reklamo sa mga motorista o pedestrian sa katrapik sa lugar, ilabi na matag rush hour. Matod sa LGU, gawas sa kadaghan sa mga motorista nga moagi sa lugar, nakita sab nila ang kalapasan sa ambulant night market vendors. Na may lugar nga gigahin para sa ila, pero mugawas man gid sila sa ilang gahin nga lugar. Ang uban mo na sa JR Borja, ang uban mo na sa Yakapin, mo ato sa Hostura Munal, na naghuot gayon.
Sagad kuno sa mga vendor na maligya na sa mga lugar nga wala gitagana para kanila. Busa sa mga mosunod nga semana, adunay dakong kausaban nga himuon ang komitiba aron masolusyonan ang problema. Para magklaruhay nga kadtong masupakon kayo atong tagtangan sa pribilehiyo nga pagbaligya sa night market. Cyril Chavez, One Mindanao. Kapin 11 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa otoridad sa usa ka gibiyaan matud pa nga bangka sa Tibungko, Davao City. Nakadawat og sumbong ang otoridad nga dunay pagdiskarga og karton-kartong giingong smuggled nga sigarilyo gikan sa usa ka motorized bangka padulong sa usa ka makeshift nga balsa sa baybayong sakop sa Tibungko, Davao City Lunes sa gabi. Giling giaksyonan kini sa Naval Special Operations Unit 7 sa Naval Forces Eastern Mindanao. Apan pag-abot sa lugar, nakita ang motorized bangka nga gibiyaan matud pa sa mga sospek ang karton-kartong smuggled nga sigarilyo. Niabot sa 629 master cases sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska nga mobalor sa 11 million pesos. Nag-deploy sab og sniffing dogs ang PDEA aron masiguro nga walay illegal nga droga ang gitago sa shipment. Human sa documentation ug inspeksyon, giturn over na sa Bureau of Customs ang mga sigarilyo ug ang bangka alang sa saktong disposisyon. Parayon pang ginasuta kung kinsa ang nanag-iya sa mong bangka ug ang mga crew nga giingong nanibat. Karon mas pakusgan pamatud pa sa otoridad ilang kampanya kontra illegal nga importation ug distribution sa mga kontrabando. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gipresenta sa Police Regional Office 11 ang mga armas nga nakumpiska atol sa managlahing operasyon sa kapulisan sa reyon. Atong saro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, 881 ka loose firearms ang gipresenta sa Police Regional Office 11 karong hapon. Gipangurahan kini ni Police Colonel James Cipriano, Officer in Charge, Deputy Regional Director for Operations, kauban si Comelec 11 Assistant Regional Director, Attorney Gay Enumerables. Ang 881 ka loose firearms mauning mga nakumpiska, gisurrender, giabandona, gideposito ug na-forfeit sukad September 24, 2024 pinaagi sa mga police operations. 261 na ini atol sa Comelec gun ban sukad January 12, 2025. Ang mga nanag-iya og armas nga wa pay lisensya o na-renew giabisuhan sa PRO 11 nga i-deposit kini sa police station kay makonsidera kining loose firearms. Ugaling duna nay dokumento ay pa kini mabalik kanila. Nagpahigayon sab sila og oplan tokhang ngadto sa mga nanag-iya og armas aron ma-check kung sakto ang mga papeles sa ilahang baril. Atong paminawon na tipik sa pamahayag ni Police Major Catherine De La Rey, spokesperson sa Police Office Regional 11. So, bakit madami? Kasi before pa sa election period, pa na-intensify na ng Regional Director na si Police Brigadier General yung campaign namin against loose firearms. Sara, sumala sa PRO 11 nga mas pakusgan pa nila ang ilahang kampanya batok sa loose firearms ilabi na ron nga election period kay kabahin kini sa ilahang pagsiguron nga malinawon ug hapsay ang eleksyon. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Usa ka pulis ang gidakop pinaagi sa entrapment operation sa General Santos City. Human giingong nangilkil sa kabanay sa usa ka piniriso aron paspas matud pa kini nga makagawas sa prisuhan. Nakaalerto si Efren Mamak. Naundang matud pa ang halos napulo ka tuig nga pagpangikil o extortion nga binuhatan nining usa ka pulis sa General Santos City. Kini human gidakop sa Intel Operative sa General Santos City Police atol sa gipaygayong entrapment operation sulod mismo sa police station kung asa kini na-assign sa Barangay Tumbler pasado alas 7 sa gabi adlawng Martes. Ang maong sospek, usa ka police staff sergeant, gireklamo matud pa kini sa asawa sa usa ka piniriso. Human nangayo matud pa og kwarta kaniya ang pulis alang kuno sa mas paspas nga pagproseso aron makagawas ang bana sa babae nga nakadetain sa mismong police station. Apan gumikan sa kulang ang kwarta sa mong biktima, nagdesisyon na lang kuno kini nga magsumbong sa kapulisan. Hangtod nga nahagbong sa usa ka entrapment operation.
ating biktima ay hinihian ng 10,000 pesos to facilitate the drug arrest. Maybe, sabi niya, siguro mapababa yung kaso o kaya i-twist nila yung affidavit or kaya hindi madadala sa ibang kulungan. Natagalan nilang ginagawa yon. Mga almost 10 years na yun sa kalakalang hindi maganda. Wala nami komento ang mong suspect nga pulis diyang gikuhaan og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Kasi nakay ko sa ipaabot mensahe, sir. Ginasuwayan pa sab namo makuhaan og pahayag ang asawa kinsa nag-report sa pulis sa mong binuhatan lakip na sab ang bana niini nga napriso. Posibleng mag-atubang og administrative case lakip ubang criminal cases ang mong suspect nga pulis. Nagmahiwatig lang yan na ang ating PNP Gensan ay talagang walang sila santo. Basta may report na may gumagawa ng violation of law, talagang action na natin yan kagad. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Usa ka low pressure area ang namugna ug namatikdan sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Sumala sa Pag-asa, ulahing namatikdan ang LPA sa gilayong 260 kilometers northwest sa Pag-asa Island. Hinuon ubos ang tsansa nga mahimo kining bagyo ug palayo na sab kini sa nasod. Samtang posible gihapon ang mga pag-ulan tungod sa northeast monsoon sa Luzon, shear line sa Visayas ug easterlies sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao, sama sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao ug Sorsogon. Posible ang kusog nga mga pag-ulan, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Lima ang samdan human nahagbungan og mga sanga sa kahoy ang usa ka panimalay sa dihang gikuso-kuso og kusog nga hangin ang Pulumulok, South Cotabato. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Daw gi-demolish matud pa kining usa ka balay sa barangay Palcan sa Pulumulok, South Cotabato. Sumala sa tag-iya sa maong panimalay nga si Jolito Rencio. Nahagbungan kini og mga dagkong sanga sa kahoy sa diyang gihapak matud pa og kusog nga hangin mag-alauna Lunes sa hapon. Kanang buhawi ba kalit lang man kaayo god, taligsik tapos na nibundak dayon siya ba wala mi kabantay kay naman mi sa sulod sa balay kay udto man panting paniud. Atol sa hitabo, 5 matud pa ang nasamdan, lakip ang iyang asawa og 19 anyos nga pag-umangkong lalaki, 13 anyos nga anak nga lalaki ug duha ka classmate niini nga pulos 13 anyos kinsa lalaki sab. Kusog naman kayong ulan, basa na kayo mi sa sulod niya. Moto kung asawa, narisgasya na dai diri sa kuan mo kung wala nakakuan nga rep, patay tinga akong asawa, sir. Mga kapuso, mao kini karon ang itsura sa balay ni Jolito Rencio kung asa pertidyong gubaa. Gubikan kini sa mga nangahagbong punuan sa sanga sa mga dagkong kahoy. Og karon aron do na sila temporaryo nga matulugan, nagtinabangay ang mga miyembro sa pamilya sa paggama og temporaryong payag. Mao kini. Hinuon gilayon silang girespondihan sa MDRRMO Pulumulok. Nagatag na sab og paunang hinabang ang provincial LGU. Dapat gyud unta kung kanang mga balay nga naay mga kahoy sa palibot dapat putlon gyud na siya kay ang adbay delikado man gud di mo na to mabalaan kung mag-abot gyud ang panahon nga kusog ang hangin. Sumala sa Pag-asa, easterlies ang naghatod og mga pagdaot sa panahon sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Duha ka mga patayng lawas sa lalaki ug babae nga nakagapos ang mga kamot ug dunay mga samad dinunggaban ang napalgan sa usa ka hilit nga lugar sa Quezon, Bukidnon. Kapulisan nagtuo nga gilabay ra sa lugar ang mga biktima. Aning report. Nakagapos ang mga kamot ug wala na yung mga kinabuhi yang nakaplagan sa mga residente sa Purok 7, Wadi, Barangay San Jose sa Quezon, Bukidnon. Ang duha ka mga patayng lawas sa lalaki ug babae pasado alas 12 sa kadlawon adlawng Lunes. Sa pag-imbestiga sa kapulisan, nakagapos ang mga kamot sa mga biktima ug napuno sa mga samad dinunggaban. Ang lalaking biktima niwangon ang panglawas, nakasuot og gray nga t-shirt ug dekolor nga short pants.
Samtang ang babae, niwangon ang panlawas, nakasuot og pula nga t-shirt o green nga short. Nakatali po ito ng duct tape, pati yung mukha nila nakatali rin, and nakita po natin ay mga saksak po ito sa katawan, sa liig at saka sa bandang likod at saka sa dibdib. Tungod sa kahilit sa lugar og sagad niini, napalibutan og kakahuyan og kasagbutan, dako ang pagtuo sa kapulisan nga igo ra gipanglabay ang mga biktima sa lugar human gipamatay. Based po sa initial assessment po natin, sir, sa bangkay is hindi na po dito sa Wadi sa Barangay San Jose na pinatay kasi wala pong dugo na nakuha doon na nakita. Kuha na lang po yung dalawang bangkay na lang po. Karon, padayon ang pagsubay sa otoridad sa posibleng mihimo sa krimen o sa identifikasyon sa duha ka biktima. Aduna na kung sila'y gisubay nga sakyanan nga ulahing nakita dool sa lugar base sa pahayag sa saksi sa hitabo. Cyril Chavez, One Mindanao. Gipahigayon na ang groundbreaking ceremony alang sa itukod nga airport sa Mati City sa Davao Oriental. Gilaumang magsugod ang operasyon niini sa bulan sa Nobyembre karong tuiga. Ani report ni John D. Esteban. Mao kini ang design sa i-develop nga Mati Airport sa Davao Oriental. Formal nang sugdan ang konstruksyon sa mga airport sa Barangay Dahican sa Mati City sa nasangpit nga probinsya. Human sa gipahigayong groundbreaking ceremony adlong Lunes, February 10. 3, 2, 1! Gipangunahan kini sa Provincial Government of Davao Oriental, Mati City LGU, Department of Transportation, Department of Tourism 11 ug ubang hingtungdang ahensya. Gilaraw nga makahatag kini og trabaho sa katawhan ug mas mapalambo ang turismo sa syudad sa Mati ug sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Through this project, we are creating a state-of-the-art aviation hub that will enhance our connectivity, drive economic prosperity, and elevate the quality of life for every resident of Mati City. This will create countless job opportunities from air traffic controllers and ground handlers to retail and hospitality workers. These are jobs that will directly benefit our local workforce and uplift countless families. Beyond employment, the airport will serve as a substantial source of revenue for the city and the province. Nangandam na sab ang probinsya alang sa pagdagsa sa turista o galing masugdan na ang commercial operation niini. Gihan-ay na ang tourism development plan sama sa pagdevelop sa tourism loops ug tourism circuits nga mas dali na lang sa mga turista nga matuyok ug mabisita ang mga tourist destination sa probinsya. Mas dali na lang sabdaw nga mabaligya ug mapadala ang mga produkto sa probinsya sa laing lugar. This is really going to be a game changer because Mati and the whole province can be integrated to transportation corridors, existing corridors. And we all know that transportation corridors are always the starting point. It will pave ways for many things, opportunities for tourism, and not just that, but it will also facilitate trade. Ang maong pasilidad adunay initial nga pondo nga nagkantidad og 100 million pesos alang sa unang hugna sa pagdevelop sa airport. Mao ang basic facilities. Lakip diha ang pag-ayo sa passenger terminal building, perimeter fencing, ug aircraft rescue and firefighting facilities. This project will significantly enhance Mati Airport's capacity and efficiency and is expected to eventually jumpstart the airport's commercial operations. Gilauman nga sa November 2025, magsugod ang operasyon sa maong airport alang sa mga gagmayng aircraft. Nagpasalig sab ang Department of Transportation og pondo alang sa pagpalapad sa runway. Gilaumang sa 2026, andam na ang airport nga mo-accommodate og mas dako nga eroplano ug masugdan ang commercial operation niini. Kay numduman nga natanggong og 50 years ang pagpalambo sa Mati Airport. Ug karon, masugdan na. John D. Esteban, One Mindanao. Girescue sa otoridad sa Zamboanga City ang anaa sa 14 ka mga individual nga gituuhang mabiktima sa human trafficking sa laing nasud. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Napakgang ang plano matud pa nga pagpadala sa duha ka mga suspect nining 14 ka mga individual sa laing nasod human nagpaygayon og rescue operation ang Sea-Based Anti-Trafficking Task Force nga langkuban sa Zamboanga City Police, lakip Department of Migrant Workers Region 9 sa baybayon sa Asinan, Barangay Talon-Talon, Zamboanga City pasado alas 10 sa gabi adlawng Lunes.
Lakip sa mao mga biktima, 8 ka mga menor de edad nga nag-edad og 2 anyos hangtod 12 anyos. Sumala sa otoridad, giingong dadon sa nasod Malaysia ang mao mga individual alang sa posibleng illegal nga trabaho. There's possibilities kung human trafficking kasi there's possibilities of forced labor, depende kung sexual exploitation, o work din sa labor force ng ibang bansa. Gikustodiya na sa DSWD ang mga na-rescue nga individual alang sa stress debriefing ug ubang intervention. Samtang ang 2 ka suspect nga nadakpan balog karon sa NBI Western Mindanao Regional Office 9 Detention Facility alang sa padayong investigasyon ug pagpasangat og kaso nga may kalabutan sa anti-human trafficking. Wala pa kini miluwat og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Mas gipakusgan pa karon sa Department of Education Region 11 ang anti-violence campaign sa mga tulunghaan sa riyon human ang sagunsong insidente sa kagubot nga gikalambigitan sa mga estudyante. Mao kini ang gibutyag ni Henelito Atilio ang tigpamaba sa DepEd 11 tumong sa kampanya nga mapalapdan ug maedukar ang mga kabatanunan kalabot sa pagbatok sa pagpangabuso. Gipasabot ni Atilio nga limitado sa 250 meters gikan sa tulunghaan ang jurisdiksyon sa buhatan. Busa hugot ang koordinasyon sa ahensya sa kapulisan alang sa pagbantay sa mga bata gawas sa mga eskwelahan. Subli sa gihangyo sa DepEd 11 ang mga ginikanan nga istriktuhon ang pagdisiplina sa mga anak sanglit ang panimalay maoy pundasyon sa pamatasan sa usa ka bata. Gisiguro sab sa ahensya nga mahatagan og aksyon ang mga natalang insidente sa pagpangulata sa mga estudyante. Mao pa to mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalataw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.